Hello po sa ating lahat. Good day. Ang pinaka-trending ngayon na issue ay tungkol doon sa sinabi ng ating presidente na siya ay tutol doon sa impeachment case ni Vice President. Although sinabi niya, yun ay kanyang personal na opinion lamang. Ngunit siyempre malaki ang magiging impact niyan sa House of Representative at ganoon din sa Senado dahil alam nila na against ang presidente sa nasabing kaso. Siyempre hindi nila susuportahan yan. Okay, kaya malabong mag-prosper at succeed. Okay. Ganun pa man, yung sinasabi nga natin, yung legislative, judiciary at saka executive branch of the government ay separate yan. They are not supposed to interfere doon sa doon sa area ng isa. Okay. Sa nakita natin, maraming mga nagalit. Pati yung pati yung mga loyalista, yan yung mga pro Marcos. Ngunit marami din ang nagalit diyan, Why? Kasi talagang lantaran ng binabastos ng mga Duterte ang gobyerno o ang administration ni President Marcos at sila mismo. Talagang binabastos nila yung mga Marcos family. Yet walang fan, yet against pa rin ang ating presidente sa nasabing impeachment case. Although siyempre politiko ang mayan, baka may mga bagay-bagay na nakikita nila na hindi natin nakikita. Just like, okay, so ito yung nakita. Ang politics ay isang parang unpredictable dynamics yan. So, parang mahirap mong mai-analyze. Ito ang pananaw natin, Hindi natin alam, baka huwag sabi niya, huwag sabi ng presidente, ngunit sa totoo, sinusuportahan niya. So, yan ang panlang natin, personal na opinion lang natin. Kasi that's politics. Sabi nga, itong mga politiko, mga shrewd, ganyan, may mga bagay-bagay na nakikita nila, hindi natin nakikita mga ordinaryong tao. Okay, so tulad nga sinabi ko, baka yon, wag, but later on, sige. Para bang iba ang ginagawa ng kaliwang kamay, iba naman ang ginagawa ng kanan. Sa pagkatapos, siyempre, ang laging ikinoconsider nila, yung public opinion. Okay? Parang pang papogi point, para madagdagan yung credit, para nga maging mabango sa mga tao. So in other words, yung public opinion ay ina-arrange nila in such a way na magiging favorable sa kanila, So that's ganyan. Ngunit, yun nga, maraming
isa ako sa mga disappointed, na Pilipino sa decision ng ating Vice President. Sa decision ng ating Presidente with regards to dyan sa impeachment case. Kasi talagang marami yung na-uncovered na anomaly. Pagkatapos, grabe talaga yung ginagawa ng ating Vice President. Ang talagang para sa akin, ang worst ay yung attitude, yung kanyang behavior, yung kanyang sinasabi. Sa tingin ko nga, yun beyond diplomatic diplomatic label yung mga sinasabi, yung pagmumura, etc. etc. So hindi maganda. Mayroon na ngang pagnanakaw yet ganun pa, then mas grabe ang nagiging epekto sa kanila, yung tingin ng mga tao sa kanila. Although sa totoo lang, talagang mahirap din maintindihan ng mga Pilipino, katulad natin, kapwa natin Pilipino. Why? Mayroon na tayong mga nakikitang government official na mali ang ginagawa. Maliwanag na maliwanag. Yet, pumapalakpak pa tayo pag dumadaan sila. So, yung mga Pilipino, let's wake up, Okay? So, mayroon din na possibility na ganito, sa media, nakita natin talaga na yung grabe yung awayan ng mga Marcoses at saka mga Dutertes. But then I remember yung may kasabihan, Okay, ito yung kasabihan. Bird of the same feather flocks together. Okay. Ano ang nakuha ko dito, Although, unang-una, talagang as this time, ang sinusuporta natin 100%, ang Marcos administration, siyempre sila ang nakaupo. Binuto man natin o hindi, suportahan natin sila. Going back to that saying, bird of the same feather flock together. So, ganito, talagang noong Marcos administration, yung previous hanggang ngayon, may talagang sinasabi na lantaran ang corruption. Grabe yung pagnanakaw. Okay. Pagkatapos, marami ngayon tayong na-uncover na pagnanakaw ng mga Dutertes during the administration of President Duterte. Pagkatapos yung kanyang anak, then yung administration nila sa Davao City. Ayon sa ulat, talagang grabe yung pagnanakaw. Okay, so parang ganito ang senaryo, nag-trouble lang yung ating makulit lang yung ating isip, Okay? Ayaw ni Presidente na labanan yung mga ayaw ni President Marcos na kontrahin yung mga Duterte, dahil as if sinasabi ng mga Duterte, kayo bilyon-bilyon yung ninakaw noong kapanahonan ninyo, dollar pa. Kami, ang ninakaw namin, bilyon-bilyon,
piso lang. Okay, bilyon-bilyon pesos. So, pabayaan muna ninyo kami. Okay. Kaya parang parang gano'n. Although sana hindi ganyan ang kwan ano, hindi hindi kita pipigilan, hindi kita sisitahin dahil kahit na nakikita kong nagnanakaw ka dahil nagnakaw din ako noon. So, hindi magandang senaryo. So, ganon ano. Ngunit sa nangyari talaga, sana maging tama yung decision ng presidente na kontrain yan. Dahil itong mga Duterte, sa nakikita natin, walang atrasan yan. Pag kinontra ka, talagang kukontrain ka in such a way na maalis ka sa pwesto. So, yun ang nakikita natin. Birds of the same feather flocks together. Wag ba akong sitahin sa aking pagnanakaw dahil mas marami kang ninakaw noon. Okay. As if ganyan yung dialogue ng dalawang political dynasty na yan, ano? Okay. Kaya, sige, na lang, hindi ko kayo pipigilan, ngunit gawin naman ninyong disente. So, ito lang yung nasa isip ko, ano, sana hindi totoo na ganon ang magiging dialogue ng dalawa. Okay, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.